Sinimulang pilitin ni Donald Trump si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na magbigay ng konsesyon sa Kremlin. Sinabi ni Trump na nais ng Moscow ng kasunduan para sa kapayapaan at dapat umanong kumilos ang Ukraine para hindi mawalan ng tsansa na wakasan ang digmaan. Sabi niya, gusto talaga ni Vladimir Putin ng kapayapaan, ngunit tumanggi si Zelensky. Sinabi ni Trump na kung hindi magmadali ang Ukraine, mabibigo siya at aalis sa negosasyon. Para masiyahan si Trump, kailangang magdaos ng halalan at referendum ang Ukraine bago magtag-init. Pero walang kasiguraduhan sa seguridad. Lumabas ang balita na may hiwalay na negosasyon sa kalakalan ang Estados Unidos ng Amerika at Rusya. Malinaw na sinabi ng Washington sa Kyiv na hindi ito pipirma ng kasunduan sa seguridad laban sa hinaharap na agresyon ng Rusya hanggat walang kasunduan ang Ukraine at Rusya sa pagtigil ng digmaan. At si Donald Trump ngayon ay tahasang nagsabi na handa ang Estados Unidos na ratipikahan pa ang mga garantiya ng seguridad sa Kongreso ng Estados Unidos. Pagkatapos ng pagpirma ng kasunduang pangkapayapaan sa Moscow, may mga tao pa rin sa Washington na hindi naiintindihan ang posisyon ni Donald Trump. Ayon kay Senador Lindsey Graham ng Republican Party, nais ni Vladimir Putin sakupin ang buong Ukraine. Para mapigilan siya, dapat magpadala na ng tulong ang Estados Unidos sa Ukraine. Mga Tomahawk cruise missile na may abot na hanggang 2,000 at 500 kilometro para sa pag-atake sa mga target ng militar ng Russia, lalo na sa mga pasilidad ng paggawa ng mga drone. Ako si Alexi Pechi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay, pero bago tayo magsimula sa episode na ito, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Makikita ang link sa video description. Kaya, muling sinabi ng presidente ng Estados Unidos na si Donald Trump na ang Moskva, ang Moskva mismo, ang nagnanais na makipagkasundo para sa isang mapayapang kasunduan. Pero para sa panig ng Ukraine, para hindi mawala ang pagkakataong ito na matapos ang digmaan, kailangan nilang kumilos at pumayag. Narito ang sinabi ni Trump, gusto ng Russia ng kasunduan at kailangang kumilos si Ukraine President Volodymyr Zelensky kundi mawawala ang magandang pagkakataon at mapipilitan siyang umaksyon. Ganito sinagot ni Donald Trump ang tanong kung hinihiling pa rin ng Washington kay Zelensky na magdaos ng halalan sa pagkapangulo bago tag-init. Sa ganitong paraan, kinumpirma ni Trump ang mga usap-usapan na lumabas kamakailan. Kamakailan, ayon sa mga opisyal ng Ukraine at kanluran sa Financial Times, naghahanda na ang Kyiv para sa halalan sa pagkapangulo at referendum ukol sa kasunduang pangkapayapaan sa Russian Federation sa tagsibol ng 2026. Ayon sa kanila, posibleng opisyal itong ihayag ni Zelensky sa Pebrero, 24 ika-4 na anibersaryo ng pagsisimula ng agresyon ng Russia. Ayon sa mga pinagkukunan, hinihiling ng administrasyon ni Trump sa Ukraine na gawin ang parehong botohan bago Mayo 15 at tapusin ang negosasyong pangkapayapaan sa Russia bago tag-init. Kalaunan, pinabulaanan ni Zelensky ang ulat ng pahayagan at sinabi, paulit-ulit kong binanggit na magkakaroon lang ng eleksyon kapag may sapat na garantiya ng seguridad. Sabi niya, mas madalas pag-usapan ng mga kaalyado ng Ukraine ang eleksyon kaysa sa Ukraine mismo. Binigyang diin ni Zelensky na ang pangunahing kondisyon para sa pagsasagawa ng botohan ay nananatiling usapin ng seguridad. At dito lumalabas ang tanong, anong direksyon dapat tahakin ng Ukraine? Kapag sinabi ni Trump na dapat kumilos ang Ukraine sa ganitong direksyon, kung saan gagawin ang halalan o referendum o kung papayag sa mga konsesyon sa Kremlin at ilalabas ang mga tropa mula sa Donetsk na rehiyon, ayan ang tanong kung ano ang dapat gawin. Halimbawa, ngayong ika-17 at ika-18 ng Pebrero ay nakatakda na naman ang panibagong round ng negosasyon sa Geneva. Ngayon, imbes si Admiral Igor Kostyukov, pinuno ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Rusya at namuno sa negosyador ng Rusya sa Abu Dhabi, ang pinuno ng delegasyon. Muling pangungunahan ni Vladimir Medinsky, tagapayo ng presidente ng Rusya at taga-suporta ng mahigpit na linya sa negosasyon, ang delegasyon ng Rusya ngayon. Sila ang mga nagbabasa ng mga peking makasaysayang lektura, nagsasabing wala kaming pakialam, ito ang aming ultimatum. Ganito lang at wala nang iba, kung hindi ay magpapatuloy ang digmaan. At ngayon, ang Kremlin ay nagsisikap na gumawa ng kahit ano upang hadlangan ang mga negosasyong ito, ngunit isisi ang lahat sa Ukraine.
Pero hindi doon tumigil si Trump. Ayon sa politiko, malinaw na sinabi ng Washington sa Kyiv na hindi ito papasok sa mga kasunduang nagsisiguro ng proteksyon laban sa susunod na agresyon ng Russia. Hanggat hindi nagkakasundo ang Ukraine at Russia, hindi magkakaroon ng kasunduan sa pagtigil ng digmaan, kumbaga magkakaroon ng kasunduang pangkapayapaan na pirmado na. Pagkatapos, si Trump, sigurado na, 100%. Basta maniwala ka na lang. 100% magbibigay ng mga garantiya ng seguridad. Pero una sa lahat, hindi nagpapakita ang Moscow ng kahit anong kahandaang makipagkapayapaan. At sa kabilang banda naman, sa Washington. Kamakailan, inamin ni Zelensky na hindi pa tapos ang detalye ng mga seguridad na garantiya. Nakakatawa na sinabi sa White House na si Donald Trump ay hindi ginagamit ang kasunduan sa seguridad bilang panangga kay Vladimir Zelensky. Kahit halatang ganun ang dating. At ito ang opisyal na pahayag ng White House. Bago pumirma ng kasunduan tungkol sa mga garantiya ng seguridad, gusto ng presidente ng Estados Unidos na maraming mga issue ang tuluyang mapagkasunduan at maisaayos. At ngayon, ang pinakamahalagang bahagi, ayaw lang basta pirmahan ni Trump ito. Kung makakasagabal ito sa mga susunod na usapang pangkapayapaan, ano pa ang silbi nito? At dito nakatago ang tunay na diwa ng mga hinihingi ni Donald Trump sa Ukraine. Ang Moscow, gaya ng alam ninyo, ay hindi tumitigil sa kanilang mga hinihingi sa Ukraine. Isuko ang Donetsk at Luhansk, buong Donbas. Dahil dito, natigil ang kapayapaan at matigas ang posisyon ng Moscow. Pero mahalaga, sinabi ng Moscow kina Lavrov at Peskov na hindi nila sinusuportahan ang seguridad na garantiya ng United States para sa Ukraine. Inuulit ko ang sinabi ng White House. Ayaw ni Trump pirmahan ito dahil baka makaapekto ito sa susunod na usapang pangkapayapaan. Kaya ano ang silbi nito? Sa madaling salita, tutol ang mga Ruso kaya ayaw pirmahan ni Trump at baka hindi na talaga niya ito pipirmahan. Kaya tayo na lang ang pipirma sa kasunduang pangkapayapaan. Sasabihin niya, ay oo, syempre, nangako ako ng mga garantiya sa seguridad, pero hindi ko naman sinabi kung ano eksakto, kaya sabihin ko na lang sa salita na nangangako ako, at yun na yun. Isa pang mahalagang tanong ang lumitaw. Magaganap ang negosasyon ng Russia, Ukraine, at United States of America sa ika-17 hanggang ika-18 ng Pebrero sa Geneva, at si Vladimir Medinsky muli ang mamumuno sa delegasyon ng Russia. Ayon sa Reuters, sa pagtatalaga kay Medinsky, nais ng Russia na ilipat ang pokus ng usapan mula seguridad patungo sa mas malawak na mga paksang sanhi ng hindi pagkakasundo. Ibig sabihin, ang estratehiya ay palabnawin ng husto ang mga paksa ng negosasyon. Ngayon, masyado ng tiyak at detalyado ang mga negosasyon na nakatuon sa mga isyu ng seguridad tulad ng paghihiwalay ng puwersa, tigil putukan at pagmamanman. Kaya sa Kremlin, nagpasya sila na pakinggan nyo, kailangan ilipat ang pokus sa mas pangkalahatang mga paksa. Hayaan na lang si Medinsky magbigay ng parang historikal na leksyon, talakayin ang estado ng wikang Ruso o ilang Ruso-Orthodox na simbahan sa Ukraine at iba pa. Narito ang sipi mula kay dating embahador ng Amerika sa Russia, Michael McFaul, tungkol sa pagtatalaga kay Medinsky bilang pinununo ng delegasyon ng Russia sa negosasyon. Nadismaya ako nang marinig ito. Sa tingin ko, hindi seryosong negosyador si Ginoong Medinsky at wala siyang naabot na resulta noon. Ang pagbabalik niya ay nagpapakitang hindi seryoso si Vladimir Putin sa negosasyon. Gusto ng Estados Unidos na pigain ang Moscow at Kyiv para magkasundo ang dalawang panig bago maghunyo. Pero ang pagpuwersa sa Ukraine ay hindi matalinong hakbang kung titingnan sa pambansang interes ng Estados Unidos. Dapat tayong magpadala ng mas maraming armas sa Ukraine at magpatupad ng mas mahigpit na parusa sa Russia. Bakit laging Ukraine ang pinipressure at hindi si Putin? Dapat bang mas pigain ng Estados Unidos ang Russia? Ngayon, sinabi ng Republican Senator na si Lindsey Graham na layunin ni Vladimir Putin sakupin ang buong Ukraine. Para mapigilan siya, dapat magbigay ang Estados Unidos ng Tomahawk cruise missile sa Ukraine laban sa target ng militar ng Russia. Si P. Gusto kong magbigay ng Tomahawk ang Estados Unidos sa Ukraine para gamitin laban sa infrastruktura ni Putin na ginagamit sa paggawa ng mga drone at iba pa. Nais kong baguhin ang balanse ng kapangyarihan. Pero sa kasamaang palad, gaya ng narinig natin ngayon, muling tiniyak ni Donald Trump na gusto ni Vladimir Putin at ng Russia ng kapayapaan, kaya ang Ukraine ang dapat magbigay daan. Sige, hanggang dito na lang muna. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito
mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging kapaki-pakinabang ang episode na ito, maaari niyong suportahan ang aming YouTube channel sa pamamagitan ng donasyon, subscription, or sponsorship gamit ang mga link sa video description. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.